Minsan, nagpa siya ako magbakasyon sa isang maliit na baryo sa probinsya ng nanay ko, sa Albay, Bicol. Matagal ko nang naririnig yung tungkol dito mula sa mga kakilala ko sa syudad, pero wala akong ideya kung anong klaseng buhay meron sa Albay. Hindi pa kasi ako nakakapunta doon o dinadala ni nanay. Isa itong tahimik na baryo na nasa gitna ng gubat, punong-puno ng kalikasan. Maganda sanang pagkakataon yon para maapagpahinga at makalimot sa abala ng buhay sa lungsod, lalo sa trabaho. Santa Ines yung pangalan ng baryong yon, at sa unang tingin, maaliwalas to. Nang dumating ako, napansin ko nga ang mga kabahayan na nagkalat sa pagitan ng mga puno at burol, at yung mga tao naman mukhang masayahin at simple ang pamumuhay. Pero may mga bagay na hindi ko agad napansin. Mga detalye na hindi ko inisip na mahalaga pala. Pero unti-unti, naging bahagi ng isang kakaibang karanasan ko. Tubong Albay si nanay, pero hindi ito yung baryong kinalakihan niya. Dahil wala akong kamag-anak sa baryo na yon, naghanap ako ng isang simpleng bahay na matutuluyan. Nangyari pala to mga 30 taon nang nakaraan, kaya medyo pahirapan pa ang paghahanap ng matutuluyan. Isang matandang mag-asawa ang nag-alok sa akin ng kanilang bahay. Sabi nila, hindi nila ako ipagkakait ng matutuluyan sa kabila ng pagiging dayo ko sa lugar. Mukha raw kasi akong mabait. Tinuturing nila akong isang uri ng bisita o di pasaway na hindi naman tutol sa mga tradisyon nila. Tawagin natin ang mag-asawang ito na Mang Felicimo at Aling Lina. Simple lang yung pamumuhay nila sa baryong yon. At kalmado lang yung mga galaw. Isang lumang kubo yung bahay, pero malinis at maayos. Sa unang gabi ko sa baryo Santa Ines, napansin ko na may kakaibang katahimikan sa paligid. Yun bang wala masyadong ingay, maliban sa mga huni ng ibon at mga kaluskos ng dahon sa hangin. Kung tutuusin nga, nakaka-relax. Pero may mga pagkakataon na hindi ko maiwasang makaramdam ng konting takot. Hindi ko naman alam kung anong dahilan. Baka dahil siguro sa pagiging dayo ko at hindi pa ako sanay sa paligid. Dumaan ng mabilis ang unang linggo. Maasikaso yung mga tao sa baryo at wala naman ako naging problema sa pagtanggap nila sa akin. May iilan na rin akong nakilala na mga kabataan at matatanda. Nagkwento sila sa akin tungkol sa buhay sa baryo ng Santa Ines. Sabi nila, tahimik at payapa talaga ang buhay dito. Pero may mga lugar sa gubat na hindi na dapat puntahan pa. Mga lugar na pinaniniwalaang pinamumugaran ng mga engkanto at maligno. Kung sa lungsod ay pawang mga urban legends lang ang mga ganitong kwento, dun sa probinsya, tila may katotohanan sa mga to. Madalas, may mga alingaw-ngaw sa baryo tungkol sa mga nawawalang dayo at tungkol sa mga nilalang na hindi matukoy. Sabi nila, may mga taong nawawala na hindi na natatagpuan pa. Pero sa kabila ng mga kwento at babala, hindi ako nakinig. Yun ang pagkakamali ko. Dahil nga dayo ako, dapat ay nakikinig ako sa kanila. Bagamat natatakot nun, patuloy akong naglakad sa mga kalsadang walang kaalam-alam kung anong lihim ang nakabalot sa madilim na kagubatan. Isang araw, nang mag-isa akong maglakad sa isang gubat malapit sa baryo, napansin ko ang isang matandang puno sa dulo ng daan. Hindi ko alam kung anong klaseng puno yun, pero may kakaibang aura na bumalot dito. Malaki ito, yung ugat sumisilip sa paligid, at yung mga dahon parang may kakaibang tunog o boses na lumalabas mula rito. Sinadyang napadako yung mga mata ko sa isang maliit na butas sa paligid ng puno. Doon ko natagpuan ang isang bagay na hindi ko inaasahan. May isang maliit na bahay na yari sa mga pangkaraniwang materyales, pero may matinding kakaibang dating. Masyadong maliit para sa tirahan ng tao. Tinitigan ko ito at para bang may humihila sa katawan ko na papalapit sa maliit na tirahang yon. Pero nagbalik ako sa ulirat at pinigilan ng sariling mapunta doon gawa ng malakas na puwersang humihila sa akin. Nagpa siya ako magtanong tungkol dito kay Mang Felicimo.
Ang sagot lang niya ay wag ko raw gawing biro ang gubat na yon. Baka raw magkaproblema ako. Pero dahil malikot talaga ang pag-iisip ko at curious sa mga nangyayari, binaliwala ko yung payo niya. Hindi ko inisip na may masamang mangyayari. Tulong-tulong kami sa gawaing bahay, pati nasa bakuran. May pagkakataon na ako yung namamalengke at sila ang nagluluto. Binibigyan ko sila kahit kakaunting pera para lang may panggastos at pasasalamat na rin sa pagpapatuloy nila sa akin kahit hindi naman kailangan. Patuloy pa rin ako sa pakikisalamuha sa mga tao at paglibot sa paligid. Pag naman gabi, laging tahimik at madalas ako nagbababad sa mga libro o di kaya ay lalabas saglit at maglalakad-lakad sa paligid. Isang gabi, nang pauwi na ako mula sa pagbisita sa isang naging kaibigan ko na sa baryo, nakaramdam ako ng kakaibang presensya. Pagdating ko sa tapat ng bahay, napansin ko na yung mga puno sa paligid ay para bang nag-ibang anyo. Tapos may mga anino na naglalakad sa likod ng mga puno. Nagpatuloy lang ako patungo sa bahay. Pero habang papalapit ako, may narinig akong kaluskos sa mga halaman at mga damo. Tumigil ako saglit at pinilit na tumingin sa paligid. Pero wala naman akong nakitang iba. Mabilis na akong pumasok ng bahay at agad sinara ang pinto. Kahit na ganon, hindi pa rin mawala yung pakiramdam ko na may sumusunod sa akin. Ramdam ko yung nginig sa buong katawan, parang may hindi tama. Minsan, habang nagpapahinga ako sa loob ng kwarto, may narinig akong parang naglalakad mula sa labas ng bahay. Malakas at magaspang yung tunog ng mga yon na parang may pumapalibot. Lumapit ako sa bintana at sumilip sa labas. Doon, may nakita akong isang pares ng mata na nakasilip mula sa dilim. Yung para siyang nakalutang sa dilim, mamula-mula na nagliliwanag. Kahit may takot, kumuha ako ng flashlight at sinadyang tunguin yung pinto. Nang buksan ko to, naabutan ko ang isang katangkarang nilalang. May kaputian ang kanyang katawan at yung mga mata niya nagliliwanag sa pula. Nang bigla itong naglaho na parang bula. Nakaramdam din ako ng biglang pag-antok kaya dali-dali akong pumunta ng kwarto para matulog. Nang magising kinabukasan, naalala ko yung nangyari ng gabi. Kaya nagtanong ako kay Mang Felicimo kung ano yon at bakit yun nangyari. Tinanong ko rin kung nangyari na ba yon sa baryo nila. Ang sabi niya sa akin ay nasa paligid lang daw sila. Hindi raw dapat ako gumala-gala tuwing gabi. Kapag daw pumunta ako ng gubat o sa malapit lang doon, baka kunin daw ako ng mga engkanto. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Isang gabi, madilim na talaga nung naglalakad na ako pauwi. Napasarap kasi ang kwentuhan ko sa isang kaibigan kaya hindi ko na namalaya ng oras. Habang naglalakad, nakaramdam ako ng malamig na hangin na dumaan sa paligid. Malapit lang yung kagubatan sa nilalakaran ko. Yung gubat na pinamumugaran daw ng mga maligno at engkanto. Lumayo ako ng dinadaanan. Pero para bang hinahatak ako ng gubat na yon papalapit dito. Yung para ba ako nitong gustong papasukin. Napansin ko rin yung kakaibang liwanag sa mga puno at may ilang mga matang naamasin mula sa dilim. Dahil sa takot at kaba, binilisan ko na ang pagtakbo at lumayo mula sa kagubatan na yon. Bago pa matanaw yung tinutuluyan kong bahay, nakita ko si Mang Felicimo na papunta sa gubat. Kaya walang ano-ano, sinundan ko siya. Pumasok ako sa loob ng kagubatan. Sinubukan ko siyang hanapin pero hindi ko na siya makita. Sobrang dilim pa ng paligid. Nang mapansin ko yung mga matang nakita ko kanina na nakatingin sa akin, nagliliwanag sila at pulang-pula. Sa isang malaking puno, may nakita akong iba't ibang klase ng pagkain na paborito ko, pati ang ilang mga prutas. Noong mga oras na yon, ramdam ko na natatakam ako. Gusto kong kainin ang mga yon. Lumapit ako at kinuha yung paborito kong fried chicken.
Medyo nagdiwanag din yung paligid at maganda ang kapaligiran. Pinapalibutan ito ng alitaptap at mga bulaklak. Yung para bang gusto kong manatili doon at kainin lang ang mga paborito kong pagkain. Ilalapit ko na sana yung fried chicken para agatin. Pero meron sa utak ko na biglang nagsabi na huwag kong kakainin ang mga pagkain sa gubat na galing sa mga engkanto. Hindi na ako makakabalik sa mundo ng mga tao. Boses yun ni Mang Felicimo sa utak ko. Binitawan ko ang fried chicken at dali-daling tumakbo palabas ng gubat kahit na pakiramdam ko habang tumatakbo ako ay may humihila sa akin pabalik. Tumakbo ako ng tumakbo at hinawi ang mga halaman. Halos madapa na nga ako dahil sa iilang bato na natatapakan ko. Hanggang sa makalabas ako ng gubat na yon. Dali-dali akong tumakbo papunta sa bahay kubo. Doon ay biglang bumukas ang pinto at naroon si Mang Felicimo at Aling Lina na hinihintay ang pag-uwi ko. Nagtanong sila kung anong nangyari sa akin dahil pawis na pawis ako at hinihingal pa. Kinwento ko ang mga naranasan ko. Muli na naman akong binalaan na masyado raw akong makulit at palaging gabi na lang kung umuwi. Buti na lang daw at hindi ako tuluyang nakuha ng mga engkanto. Leksyon daw siguro ang nangyari sa akin para magtinuna ako at sumunod sa mga bilin ng mga nakatatanda, lalo at isa akong dayo. Humingi naman ako ng tawad at nagpasalamat sa kanila. Ang sabi ko na mag-iingat na ako palagi. Kinabukasan nun ay nag-empake na ako para magpaalam sa mag-asawang nagpatuloy sa akin at umalis na ng Barrio Santa Ines pabalik sa amin. Masasabi kong isa ito sa mga hindi ko malilimutang nangyari sa buhay ko kahit ilang taon na ang lumipas. Ito rin ang naging dahilan kung bakit nahilig ako sa pagbabasa, panonood at pakikinig ng mga kwentong kababalaghan. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Ako pala si Marta, taga Laguna. Isa sa masusugid niyong tagapainig. Magandang gabi boss sa inyo at sa lahat. Tawagin na lang akong AK at may kukwento lang ako. Isang karanasan na hindi ko malilimutan ay nang magpunta ako sa isang lugar sa Santa Rosa, Laguna. Gusto ko kasi ng katahimikan at pagpapahinga mula sa sunod-sunod na pagtatrabaho. Pero may naririnig akong kwento tungkol sa isang baryo doon. Isa na rito yung tungkol sa mga aswang. Hindi naman daw totoo yon. Pero para sa taga-baryo, kailangan mo sigurong maranasan para mapaniwalaan mo. Nang maarating ako sa lugar, okay naman ang lahat. Doon ako tumuloy sa maliit na bahay nina lolo at lola sa side ng tatay ko. Medyo matagal ko na silang hindi nakikita at ilang taon nang nakakaraan nang lumipat sila ng Santa Rosa. Tinulungan at inalagaan nila ako. Magaan ang pakiramdam ko kina lolo at lola. Kaya hindi ko na naisip yung misteryong bumabalot sa lugar nila, sabi sa mga kwento-kwento. Nasa may bandang dulo ang bahay nila lolo at lola. Tahimik ang paligid at halos walang makikita o maririnig na ibang tao kapag gabi na. Masasabi kong ang lugar ay napakaganda sa araw, pero pagsapit ng gabi, para bang may kakaiba. Samahan pa na medyo malapit kami sa mapupunong lugar. Sa may gubat na nga. Hindi ko na lang yun masyadong pinagtuunan ng pansin. Inisip ko na baka ako lang yun dahil nga bago pa sa lugar. Ilang araw na rin ako doon sa Santa Rosa at nai-enjoy ko talaga ang buhay probinsya. Maaga akong nagigising at maaga ring natutulog. May mga pagkakataon na pumapasyal ako sa mga kalapit na barangay o baryo. Nakikilala ko na rin yung mga ibang kapitbahay nina lolo at lola. Magilaw naman sila at halos lahat sila naangiti kapag may dumadaan kahit padayo na tulad ko. Isang gabi, habang pauwi mula sa gala, napansin kong may kakaibang katahimikan sa paligid. Walang hangin at para bang sobrang tahimik.
ni kuliglig o kahit anong tunog ng hayop, wala akong nadidinig. Hindi ko alam, pero kinabahan ako nun. Pero nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad pa uwi. Nung malapit na ako sa bahay, may narinig akong kaluskos mula sa gilid ng daan. Yung para bang may sumusunod sa akin. Kinutuban ako nun, kaya binilisan ko na ang paglalakad at pumasok agad ng bahay. Pinatay ko rin ang ilaw at taglak ng pinto. Ang bilis ng kabog ng dibdib ko at hindi ko alam kung anong nangyari. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, tinanong ko sina lolo at lola kung ano bang kwento sa lugar na yon at kung totoo ba yung mga kwento-kwento tungkol sa mga aswang sa baryo. Natawa lang sila dahil wala pa naman daw silang nakakaharap na aswang doon sa Santa Rosa. Marami din daw nangyayaring hindi maipaliwanag sa mundo. Hindi daw nila ako gustong takutin, pero mag-iingat na lang daw ako. Napaisip tuloy ako sa sinabi nila. Kalahati ng utak ko ang nagsasabing kwento-kwento lang yon. Pero habang lumilipas ang mga araw, may kakaibang presensya akong nararamdaman sa paligid. Hindi ko lang alam kung ano. Minsan, tuwing hating gabi, bigla na lang akong may madidinig na mga yabag ng paa na parang pumapalibot sa bahay. Minsan naman ay parang may mga nakatago sa puno at nakasilip sa akin. Yung ganong pakiramdam ba? Mahilig din kasi akong maglakad-lakad at maglakbay, kaya hindi ko naiwasan isang gabi na maglakad sa labas. May kakaibang simo yung hangin nun. Basta mahirap ipaliwanag. Lakad lang ako ng lakad. Nagpapaantok. Kakatapos lang din kasi ng hapunan namin. Malapit lang din naman ako sa bahay. Nang biglang nakarinig ako ng mabilis na kumakaluskos o gumagapang na parang nanggagaling sa isang malaking hayop. Palakas yun ng palakas na parang papunta sa direksyon ko. Nakita ko naggagalawan din yung mga damo at halaman mula sa gilid ng daan. Kaya naman napatakbo ako. Tinitingnan ko pa yung likuran at gilid ko na baka sinusundan na ako ng kung ano man yon. Pagharap ko sa tinatakbuhan, napahinto ako. Dahil mula sa mga damuhan ay biglang may sumulpot na isang napakalaki at napakaitim na baboy ramo. Namumula ang mga mata nito na nakatitig sa akin. Huminto ito at hinarangan ang dadaanan. Para akong napako sa kinatatayuan. Hindi ko alam ang gagawin noong mga oras na yon. Naghalo na yung lamig ng paligid at pawis ko. Dahan-dahan naglakad papalapit sa akin yung itim at malaking baboy ramo na yon. Umaangil pa ito at naglalaway ng malapot. Dahan-dahan din ako napapaatras. Hanggang sa nilakasan ko ang loob ko at tumakbo ng ubod bilis sa may gilid ng daan. Iniwasan ko yung hayop na yon. Habang tumatakbo papunta sa bahay nila lolo at lola, napalingon ako. Wala na yung baboy ramo. Dali-dali kong binuksan ang pinto at nilak yun. Pinagsasara ko rin ang mga bintana. Nagulat sina lolo at lola sa inasta ko. Tinanong kung anong nangyari sa akin at parang hindi raw ako mapakali. Sinabi kong may nakita akong napakalaki at napakaitim na baboy ramo na pulang-pula ang mga mata. Hinahabol ako nito. Napaantanda si lola. Si lolo naman, ang sabi na wala namang malaking baboy ramo sa baryo nila. Baka yun daw yung tinutukoy nilang aswang. Tama nga rin ako nang naisip dahil base sa mga kwento, kayang magpalit ng anyo ang mga aswang ng sa mga hayop tulad ng mga ibon, aso, baboy ramo at kung ano pa. Nang may marinig kaming mabibigat na yabag mula sa labas ng bahay. Malapit na ito sa may pinto. Tapos may biglang kumakatok. Tinanong ni lolo kung sino yon. Hindi sumasagot ang kung sino man yon. Basta patuloy lang siya sa pagkatok. Pabibigat ang bawat katok na parang gustong sirain ang pinto. Kumakaluskos pa nga ito. Rinig din namin ang pag-angil nito mula sa labas. Dali-dali nung kumuha ng itak si lolo. Inutusan naman niya si lola na kumuha ng asin sa kusina. Binuksan nila ang bintana na malapit sa pinto. Sa kanila pinagsasaboy ng asin yung nilalang. Tapos si lolo naman, winasiwas yung itak niya.
Tumakbo palayo ng pagkabilis-bilis yung baboy ramo na parang umiiyak pa. Isa yun sa gabing pinakamatinding nangyari sa buhay ko. Ang sabi ni na lolo, dahil siguro ay dayo ako sa lugar nila. Kadalasan, ang pinagdidiskitahan ng mga aswang ay yung mga dayo. Hindi namin alam o kilala kung sino yung aswang na yon. Kung taga roon ba sa baryo sa Santa Rosa o taga-kabilang baryo o barangay. Basta, kinabukasan nun ay nagpaalam na ako sa lolo't lola ko na babalik na ako sa amin sa Bulacan. Na-enjoy ko naman kahit papaano yung bakasyon ko doon kasama sila. Pero yun na rin yung una at huli kong punta doon sa Santa Rosa. Pakalipas lang din ng 1 taon ay lumipat sila ng ibang bayan sa Laguna. Hanggang dito na lang boss ang kwento ko. Sana ay mabasa ninyo. Magandang araw Sir Bob at sa lahat. Itago niyo na lang po sana ang pagkakakilanlan ko. Gusto ko lang ibahagi itong naging karanasan ko noon. Summer yon. Nagdesisyon akong magpunta sa isang maliit na bayan sa Cavite. Matagal ko na nga naisip na makapunta roon at nang nagkaroon ng pagkakataon, agad ko yun kinonfirm. Hindi ko talaga alam kung ano nga asahan ko. Pero sa kabila ng lahat ng hindi ko alam, ninais ko pa rin makarating doon. Habang papalapit ako sa bayan, naramdaman ko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Wala ni isang ingay mula sa sasakyan o mga tao sa kalsada. Minsan, may makikita akong ilang bundok at malalawak na taniman. Pero hindi ko pa rin maiwasan kung anong klaseng lugar ang pinuntahan ko. Nagpatuloy ako sa paglalakbay hanggang sa makalapit ako sa mismong bayan. Ang unang tumambad sa akin ay isang lumang tulay. Nang dumaan ako, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumapo sa mukha ko kahit na mainit naman ang panahon. Pero hindi ko maiwasang makaramdam ng kalungkutan. Tumigil ako sandali para magpahinga. Binalikan ko ang backpack ko at sinimulang ilabas ang ilang mga gamit. Nang may nakita akong isang lumang bahay sa gilid ng daan. Wala pang ibang tao sa paligid. Na-curious ako kaya naglakad ako papalapit sa bahay na yon. Mukha na yung abandonado at kahit na ang mga bintana ay balot ng alikabok. May kakaibang naramdaman ako sa loob-loob ko. Yung para bang tinatawag ako ng bahay na yon. Mabilis ko yung nilapitan at sa isang iglap natagpuan ko na lang ang sarili ko sa harap ng pintuan. Bukas ang pinto at wala ni isang tao sa loob. Meron lang yung mga lumang kasangkapan at mga kalat na hindi na naalagaan. Pero may isang bagay na hindi ko naintindihan. Sa kabila ng pagiging abandonado ng bahay na yon, para bang may buhay ang nandoon. Hindi ko malaman kung kutob ko lang ba yon, pero parang may mga matang sumusunod sa bawat galaw ko. Hindi ko na pinansin at nagpatuloy sa pag-iikot sa loob ng bahay. Habang tinitingnan ko ang matandang bahay na yon, may isang pader na tinamaan ng sikat ng araw mula sa isang maliit na bintana. Doon ko napansin ang isang lumang litrato. Ang nasa litrato na yon ay isang pamilya na nakatambay sa harap ng bahay. Hindi ko maiwasang magtaka sa kanilang mga muka. Kakaiba yung mga mata nila sa litrato. Masyado lang sigurong malalim ako mag-isip, pero para bang may lihim sa ilalim nun. Nang itigil kong tingnan ang larawan, binalot ako ng malamig na pakiramdam. Ipinagsawalang bahala ko yon at nagpatuloy sa pag-iikot sa lumang bahay hanggang sa may narinig akong mga yabag. Naisip ko na baka may ibang tao ring dumaan. Nang tumingin ako sa may pintuan, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Yung dating malamlam na tanawin sa labas, napalitan ng isang liwanag. Yung buong lugar na nasa labas. Mga puno, damo, daan, at kung ano pang anino nito ay tila sa isang iglap, isang kakaibang liwanag na hindi ko maipaliwanag.
Nagbago rin yung bahay sa isang kisap mata. Yung mga agamitan na nakita ko kanina at yung mga pader na matagal nang pinabayaan ay nagkaroon na ng mga bitak-bitak. Hindi ko na kaya pang magpatuloy dahil sa bigat na nararamdaman. Pabalik na ako ng pintuan. Pero bago pa yon, may narinig akong malalim na tinig sa likuran ko. Binalingan ko ito ng mabilis at napansin ko ang isang anino na dahan-dahang lumalapit sa akin. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yon, pero ang alam ko, hindi yun tao. Yung katawan kasi nito, mahaba ang mga galamay. Pansin ko rin ang mga mata nito na naglalagablab na parang apoy. Hindi ako makapag-isip ng malinaw nun. Hindi ko alam kung nananaginip lang ba ako, pero totoo kasi yung nangyayari sa akin. Tumakbo ako palayo. Pero kahit saan ako tumingin, yung anino na yon ay patuloy pa rin sumusunod sa akin. Bumigat yung mga paa ko. Mabigat ang pakiramdam, pati na ang hangin na parang nahihirapan akong huminga. Habang patuloy at pilit na tumatakbo, ramdam ko na parang huminto yung oras. Yung mga puno at mga bundok sa paligid, nagmistulang mga patay na bagay. At ako naman, pilit na kumakawala sa kawalan. Takot ang sumakop sa akin noong mga oras na yon. Ramdam ko pa rin yung pagsunod at paglapit sa akin ng nilalang sa likuran ko. Pero nagpatuloy pa rin ako sa pagtakas. Pinilit ko ang sarili ko at ang lakas para makalabas ng gubat na yon. Nang maatawid ako sa isang maliit na ilog, nakakita ako ng malawak na kalsada na para bang bigla akong nakawala mula sa isang masamang panaginip. May nakita siguro akong isa o dalawang tao mula sa malayo, pero may liwanag mula sa mga poste na nagsilbing gabay. Medyo hilo pa nga at sumakit ang ulo dahil ang pakiramdam ko noon, lahat ng nangyari ay isang panaginip lang. Pero nang tingnan ko ang mga kamay ko, may mga maliliit na sugat. Pinahiran ko muna yon at nilagyan ng alkohol. Nang makalapit sa bayan, napansin ko na may mga tao na roon. Pero parang may kakaiba sa kanila. Yung ilan nga ay tumingin sa akin na parang nagtatanong na kung sino ako. Isang dayo sa lugar. Nagpunta doon para puntahan ang tiyahin ko na matagal ko nang hindi nakikita. Maganda rin daw kasi ang tanawin doon, na tamang-tama dahil noong mga panahon na yon, kapayapaan ang hinahanap ko mula sa gulo ng buhay ng Maynila. Hindi ko matukoy kung bakit, pero may pakiramdam akong hindi ako tanggap doon. Wala akong nakilala ni isa. Hindi ko na nga alam kung yun pa rin ba yung lugar na tinutukoy ng tiyahin ko kung saan siya nakatira. Hindi na kasi siya nakapag-asawa at walang anak, kaya mag-isa lang siya namumuhay. Unang beses ko rin maapunta ng Cavite at sa lugar na yon na nasa dulo pa pala. Nagtanong-tanong ako kung kilala ba nila yung tiyahin ko. Subukan ko raw magtanong doon sa may dulong kanto. Habang nilalakbay, isang medyo may katandaan ng babae ang lumapit at humarap sa akin. Yun na yung tiyahin ko. Agad niya akong niyakap at yun din ako. Nagdadalaga pa lang kasi ako nung huli ko siyang nakita at isa siya sa masasabi kong napakabait sa akin. Nagkwentuhan kami sa aming mga buhay at tungkol kay tatay na kapatid niya. Hanggang sa naikwento ko sa kanya yung nangyari sa akin habang papunta ako sa bayan nila. Binalaan niya ako na hindi daw yun talaga ang daan papunta sa bayan. May iba pang daan na mas malapit at mas safe. Baka ibang daan daw yung tinahak ko. Balita kasi na marami ng dayo ang naliligaw at napaglalaroan ng mga elemento ng gubat. Baka raw napaglaruan ako ng mga elemento kaya ganoon ang nangyari sa akin. Hindi nga rin kataka-taka dahil hindi naman siya panaginip. Talagang nangyari yun sa akin at nasaksihan ko. Matapos ng ilang araw na banding sa tiyahin ko, paglilibot sa tahimik at magandang lugar, ay nagpa siya na akong umuwi. Pero sinamahan na niya ako para ituro ang tamang daan papunta at palabas ng bayan, papunta sa terminal. Mas gusto raw niya kasing manirahan doon dahil payapa siya, tahimik at walang gulo.
Kada taon ay dumadalaw ako sa kanya, magpasa hanggang ngayon. Pero iniiwasan ko na maligaw at mapunta ulit doon sa gubat. Hindi ko na lang ho sasabihin kung saan yung maliit na bayan na yon sa Cavite. Hanggang dito na lang po, Sir Bob. Sana ay mabasa ninyo.